po si kapatid na Shane Veran. At ating matutunghayan ngayon ay ilan sa mga kwento ng ating mga kapatid dito sa Iglesia ni Cristo. Mula po dito sa Bukal ng Paco, Distrito Eclesiastico ng Metro Manila West. Ito po ay nauukol sa kanilang mga tungkulin at kung paano nila iniingatan at pinagtatalagahan. Ako po si kapatid na Milagros Latayan Andal mula sa Purok 8, Grupo 1. 64 years na po akong may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Taong 1950, unang tumanggap ng tungkulin si kapatid na Milagros Andal. Simula noon hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy siyang isang masiglang may tungkulin dito sa lokal ng Paco. Sa kabila ng mahabang panahon niya bilang may tungkulin, ay kailanmay hindi naging hadlang kay kapatid na Mila ang mga pagsubok at mga suliraning na dumarating sa kanyang buhay. Bagkus, ay patuloy pa niya itong tinutuparan at pinagtatalagahan, sapagkat lubusan siyang sumasampalataya na nasa tungkulin lamang makakamtan ang pangakong kaligtasan. 1950, nang unang magkaroon ako ng tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Hanggang noong 1955, nalipat po yung pagsamba ng kabataan sa lokal ng Puentes. Ngayon po yun ay Alejo Aquino. 55 po, naging pangulo ako ng pagsamba ng kabataan sa dalawang lokal, yung Puentes at saka A. Francisco. 1955 din po, nagkaroon ako ng tungkulin bilang kalihim ng kapisalang TMP, ngayon po yun ay Kadiwa. Tumagal po ang tungkulin kong yun, yung dalawang tungkulin ko, hanggang 1963. Kasi po, nag-asawa ako. Noong 1963 po, tinatag naman po yung buklod sa lokal. Hinahalal po yun, nahalal po ako bilang kalihim ng buklod. 90 years po ako kalihim ng buklod. Ano-ano po yung mga pagsubok na naranasan ninyo sa inyong mga naging pagtupad? At paano po ninyo nalampasan ang mga pagsubok? Minsan po dumarating sa atin yung kagipitan. Bago po ako tumupad, nananalangin ako sa Panginoon na yung buong pagtupad ko nalagpasan ko yung mawala sa isip ko yung problema ko, matupad ko yung tungkulin ko. Pagkatapos po matupad ko, pasalamat ako sa Diyos dahil na natupad ko maayos yung tungkulin ko. Paano niyo naman po nalampasan ang mga pagsubok na ito sa inyong mga pagtupad? Sa pamagitan lang ng panalangin, panghingi ng tulong sa Ama, ano man ang problema ko, ano man ang nararanasan ko, basta panalangin lang ang aking. Pagka may tungkulin, tahimik ang buhay mo, ang sambahayan mo ay hindi maligali, masaya ang sambahayan, lalo na kung may mga tungkulin tumutupad. Lahat kayo natupad yung tungkulin. Walang bagabag na dumarating sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Ano-ano po ang inyong maipapayo sa mga kapatid natin sa lokal ng Paco na wala pang mga tungkulin sa kasalukuyan? Ang masasabi ko, kung inaalo kayo ng tungkulin, tanggapin ninyo. Dahil iba ang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Malapit kayo sa Ama. Gaya ng nararanasan ko, malapit ako sa Ama, parang lagi kong siyang kasama. Kahit saan ako magpunta, para siyang gumagabay sa akin. At pag may problema ako, sandali-sandali lang, panalangin lang ang kailangan. Tinutugon niya yung aking mga problema. Pag baba ng tatay ko, lumuhod ang nanay ko sa tabi ko.
Sabi, mag-iglesia na siya. Ano lang, buhayin nilang po yan ako. Mag-iglesia ako. Yung dumating ang tatay ko nung gabi, nung hapon, buhay pa ako. Hindi ako, walang nangyari sa akin. Kaya tapos hanggang sa gumaling yung mga sugat ko. 3 beses nga akong kinalboy dahil doon sa sugat. Tapos nung dumating nga siya, buhay ako. Nung mga ilang araw, nawala yung mga sugat ko. Kaya ako naiiyak. Bago namatay nanay ko, sinabi niya na, hindi tinulot ng Diyos na mamatay ka. Kasi ahawa ka pala ng iba't ibang tungkulin sa iglesia. Kaya pagtapatan mo. Yan ang bilin ng nanay ko. Kaya miski wala na siya, pag naalala ko, naiiyak ako, yun ang naging parang inspirasyon sa akin. Yung sinabi niya yun. Tsaka, kahit anong mangyari, huwag mong aalisin ang pagsamba ng kabataan dito sa nanay ko. Kaya miski anong mangyari, yan po. Tinataguyod ko yung pagsamba, yung dako. Hindi ako nakahadlangan sa tungkulin ko. Ako maraming tungkulin sa iglesia. Huwag mo kong hahadlangan. Hindi tayo sabi ko gano'n. Kasi pag yung naman, nakaburol nanay ko. Nanay ko yung nakaburol. Tutupad ako ng linggo, inuwanan ko yung burol. Nagagalit yung mag-anak ng nanay ko. Kasi nga mga Katoliko, wala ako doon, halos kalahating araw ng linggo. Inupad ko muna yung tungkulin ko bago ako makapunta. Sabi ng mga kasama ko, Camila, nakaburol nanay mo, bakit tumupad ka pa? Ay, hindi. Sabi ko gano'n. Inuuna ko talaga yung tungkulin ko. Saka yung pagka may tungkulin ka, iba pakiramdam mo eh. Yung parang malapit sa yung ama, gano'n. Ngayon, kasalukuyan, pag may problema ako, isang panalangin ko lang, nagkakaroon ng tugon. Yung pinapanalangin ko sa kanya. Kaya binugugol ko yung buhay ko talaga. Halos sa kapilya na ako nakatira. Dahil Lunes, Martes, Miyerkules, nag-opisina ako dyan after lunch. So, babalik ako ng Biyernes. Minsan ko, hindi ko pa nakukuha yung hindi pa talaga sapat yung hanggang Webes, nandyan ako. Maraming ministro nagsasabi sa akin na mabuti na lang Camila, nalagay ka dyan. Dito daw sa pananapit. Gaya ni kapatid na Mila, patuloy ring pinagtatalagahan ni kapatid na Malu Fuentes ang kanyang tungkulin bilang isang diakonesa. Lubos ang pananampalataya ni Kamalu na hindi naging dahilan ang kahirapan, magampanan lamang ang tungkuling ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Bagamat nagdanas man ng mga pagsubok sa buhay, ay patuloy pa rin niyang pinaninindiganan na kailanman hindi niya iiwan ang kanyang tungkuling sinumpaan. Ako po si Maria Lourdes Cifuentes, kabilang sa 823, isa pong diakonesa sa lokal ng Paco, 44 years old. Ang kinabubuhay ko po, nagtitinda kami ng dyaryo, candy, sigarilyo, sa gabi po'y balot. Bakit hindi po nagiging hadlang ang kahirapan sa mga pagtutupad ng tungkulin? Hindi po ba pagtutupad tayo ng tungkulin? Kasi kung sumasampalataya ka, kahit anong buhay mo, tungkulin mo, o anong kinabubuhay mo, tutuparin mo yun. Kasi doon ako sumasampalataya yung pagsasakripisyo sa tungkulin. Kasi nandun ang biyaya eh. Kasi ramdam ko rin yun eh. Kahit wala kami. Tapos tutupad kami ng 4, yung mga anak ko, ang tungkulin, pagsamba. Pag-uwi ko, kaya pag-buhay namin, nasasagot ang kanila ko. Lalo-lalo na sa pinansyal. Ang hirap mabuhay ngayon. Pero kahit pa paano, andito pa rin kami. Nakatapag kami ng tungkulin namin. Kahit, hindi naman kasi kailangan ngayon yung hangad mo na sana yumaman ka. Hindi eh. Hangadin mo sana kung saan patutungan na ginagampanan ng tungkulin.
Ganun ang pananampalataya ko ngayon. Kasi ang material na bagay, nandyan na yun. Nandyan niya kung gusto ng ama, kung bibigay sa'yo, kung pagyayamanin ka. Ang importante dyan, ginaganap mo yung tungkulin mo. May hirap ka man, mayaman ka man, bata ka man, matanda ka man. Kasi tungkulin yan yun, binigay sa'yo ng ama. Kaya, pagyayamanin mo yung tungkulin mo. Ano man ang nararamdaman mo. Kasi, andito tayo sa mundo eh, hindi naman, di ba, ang doktrina natin, hindi tayo talagang nakatira dito. May nakalaan para sa atin. Ganun ang ano ko sa buhay dito. Sa mga walang may tungkulin, kasi dati ayoko talaga may tungkulin. Ano, ang sa akin, ano lang yun, sa laban lang yun. Pero sa araw-araw na sa pamumuhay ko, parang may kulang ko eh. Eh, may isang diakono na nagumapit sa akin, magtutulong daw ako. Sabi ko, hindi, ayoko. Sabi ko, pang pabigat na yan. Pero nung may isang manggagawa na sabi, dumalo ko ng gawain isang beses. Sabi niya, magmantutulong ka na kasi matagal ka na sa iglesia. Sabi ko, ano kung tungkulin gagampanin ko? Sabi niya, madili lang yan kasi sambahayan mo na lang naman ang hawakan mo. E di sabi ko, sige po, di nag-seminar. Tapos nung tumupad na ako, ang sarap pala tumupad ko na tungkulin. Ganun na ang pagpapahalaga ko sa tungkulin. Mawala na lahat. Wag lang yung tungkulin. Siguro, mamamatay ako nito. Ganun po ang tungkulin. Masarap tumupad. Hindi mo aalalahanin kung anong kakainin mo kinabukasan. Hindi mo aalalahanin kung anong nangyayari sa'yo, kung halimbawa, hindi natin hawak ang buhay natin. Masarap tumupad. Kaya po ang buhay pagtumupad. Samantala, narito naman ang pamilya Lalog sa pangunguna ni kapatid na Ruel na siyang pangulo ng kanilang sambahayan. Lahat sila ay masisiglang may tungkulin sa lokal ng Pako. Si Caruel ay isang diakono, samantalang ang asawa naman niyang si Camel Rose ay isa namang diakonesa. Habang masisiglang may tungkulin naman ang kanilang dalawang anak na sina Tricia at Hans. Isa silang huwaran para sa lahat ng sambahayan, pagkat magkakasama nilang hinaharap ang bawat pagsubok at suliraning kanilang nararanasan, na hanggang sa ngayon, nananatili pa rin silang matibay sa paglilingkod. Kami po ang Lalog Family. Kami po'y kabilang sa Puro 4, Grupo 16. Ako po ay isang diakono sa lokal. Ito naman po ang may bahay ko, si Mel, isang diakonesa at ingat yaman ng lokal. Ang anak ko pong babae si Tricia, dating mga awit sa pagsamba ng kabataan. Ngayon po ay kagawad sa dako ng Fabilos at kalihim ng kapisanang binhi. Ang bunso ko naman po si Hans ay isang mga awit sa dako ng pagsamba ng Fabio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mula po sa pagiging katiwala ng grupo, ang humikayat sa akin ay ang dating katiwala ng purok na si Joey D. Guzman. Kasi po noon talaga, tulot akong tanggapin yung tungkulin pagiging diakono kasi hindi ko po kaya yung doble ang suot, mainit po sa katawan, nagpapawis po ko. Pero ang pinahin niyo po sa akin, kasi naman yung konting pagtitiis na tagtagan pa mag-diakono ka na dahil kailangan ng lokal. Hindi naman po ako nagsisi noon kasi ako'y diakono kahit po sa pagdala ng gawain, ibang nararamdaman mo parang lalong napalapit ka sa Diyos. Kahit naglalakad ka parang lumaan, kahit may mga problema. Awit na ako sa PNK hanggang sa lumipat ako ng pagka-graduate ko ng college since nagtrabaho ako
dito sa Manila hanggang sa mag-asawa ko at mga anak. After kong mga anak, tumigil muna ako dahil kakapanganak ko lang. Hindi agad ako nakabalik bilang mga awit. Nahihirapan ako humanap ng kasama sa bahay. So ang ginawa ko, pinilit ko na recruitin nila ako sa finance. Nag-13 muna ako. And after nun, hanggang sa niyaya nila akong maging sa kasama sa lupon ng finance. At hanggang sa maging inatsama ng lokal. Parang dati, ayaw kong tanggapin dahil parang malaking responsibility para sa akin. Kaya lang, sabi nila, makakaya ko naman. Hanggang sa nirecruit nila ako bilang Japonesa na before, ayaw ko talaga. Kasi sinasabi ko na may tungkol na ako sa finance. Bakit nirecruitin mo ako bilang Japonesa? Ano po yung nakapanghikayat sa inyo na maging Japonesa? Kasi marami pong iba na may tungkol na hindi po ganun kadali para tanggapin yung pagiging Japonesa. Bukod dun sa mga matyagang nag-recruit sa akin, pinayuhan din ako ng ministro. Tapos yun nga, sabi ko lang, papanata muna ako. After 1 week kong magpanata, dun ako nag-decide na gumawa na ako ng salaysay. Malaki din yung, masarap din yung may tungkulong bilang Japonesa kasi pag nagkakaroon ng may sakit sa sambahayan, hindi ka na maghahanap ng magpapahid ng langis. Kumbaga, ikaw na mismo, ikaw na magpapahid ng langis para dun sa anak mo na may sakit. At saka, masarap sumamba bilang Japonesa. Parang ganon. Noong una talaga, pinipilit lang po ako ng daddy ko na sumama po sa mga buwan ng pulong na mga ganyan. Tapos nung one time po, nung dumalo po ako sa isang buwan ng pulong, may isa pong pamunuan na naghikayat sa akin, si Ka Jan Gonzales po. Hinikayat po niya ako kumuha na may tungkulin. Tapos, sinubukan ko naman po, kasi mukhang masaya naman po nung nakita ko po sila nagdadalaw. E nung sinubukan ko pong kumuha ng tungkulin, na sabi ko nga po sa sarili ko na, oo nga, masaya nga sa binhi, lalo na pag kumukuha na may tungkulin. Tapos hanggat sa na-recruit ako ng Pangulo, na si Ka Nigel po, mas lalo pong sumaya yung pagka may tungkulin ko po sa binhi. Tapos isa pa po, sa pagiging may tungkulin ko po sa binhi, totoo lang po, parang palagi na po ako nasa kapilya, tapos talagang napapalapit pa po ako sa Ama. Alam ko po yung mga nagagawa kong pagkakamali kasi nandiyan po sila para payuhan ako. Kaya para po sa mga biktima dyan, hihikayat po namin kayo na kumuha ng tungkulin, lalo na sa mga hindi pa masisigla dyan. Pinapromise ko po sa inyo, masaya po talaga. At hindi po kayo mapuboard. Sigurado. Dahil mabinhi pa lang po naman tayo, di ba? Minsan lang po tayo magiging. Yan lang po. Simula ng bata pa lang ako, gusto ko talaga umawit sa mga awit. Pero kabataan pa lang ako. Nung 7 years old pa lang ako, pinaawit na ako sa mga awit. Nung bata pa ako, may nakakita akong bata na naglalaro ng computer games na iniisip ko, pinagbawa sa akin. Dapat sila mag-aral na mabuti para sa mga periodical exam, assignment, at iba pa. At saka, pag nahihirapan ka sa mga assignment, periodical exam, manalangin ka sa Ama. At minsan, si Daddy ay may rules and regulation. Ang mga rules niya ay kumakain ng masustansya na gulay at prutas at manalangin lagi sa akin. Ang importante ko ay huwag pabayaan ang pagsamba. At saka, tungkulin ko ay masaya po ako pag mga pang-aawit. Kasi po, inaawit natin para sa ating Ama. Hindi po ang sasabihin. So, bilang kayo po ay isang sambahayan, lahat po kayo may tungkulin. Ngayon po, Carol, ano po ang maipapayo niyo sa ibang mga sambahayan sa ating lokal para
kahit din po sila na tumanggap po ng tungkulin. Ang totoo po niyan, pag tumanggap po ng may tungkulin ng miyembro ng pamilya, mararamdaman mo kaagad na mapapalapit kayo sa Diyos. Magiging magaan yung pagdadala ng buhay pag may suliranin, madaling nalulunasan. At saka talagang malapit ka sa Diyos kahit pa sabihin natin may kahirapan, may problema, pagka may tungkulin ka, parang talagang madaling sumagot ang Diyos. Magaan ang buhay kahit maraming suliranin. Saka parang wala kang kinatatakutan. Saka na rin yung mga kasama nating may tungkulin na nagpapalakas din ng loob mula sa mga ministro, pamunuan, mga kapwa mo diakono, kapwa mo diakonesa, kapwa mo katiwala. Ibang-iba ang buhay ng may tungkulin. Masaya, mabiyaya, at malapit sa Diyos. Mararamdaman naman yan sa buhay mo. Gusto lang po namin din itanong, paano niyo po napapalaki yung mga anak niyo na masunurin po sa inyo? Well, sumasamba sila sa pagsamba ng kabataan. Malaking bagay talaga yon. Konting paalala na lang, sundin nila yon. Konting pagpapayo, monitor, control, konting control din. Yan, malaking mababait ang mga may tungkulin. Huwag lang pabayaan kasi meron din mga kabataan na pag napabayaan talaga, ayaw rin tumanggap ng tungkulin. Nasasaksihan natin at nahihilig pa sa gawin ng sanlibutan isa sa mga kilusan ng kapisanan. Yun ang dapat nating masolusyonan. Isa ring masiglang may tungkulin si kapatid na Virgilio Rivera. Bagamat abala sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang purchasing officer, ay hindi pa rin niya hinahayaang mahadlangan ang kanyang tungkulin bilang isang diakono sa lokal. Nakatanim na sa puso at isipan ni Kabenjo na hindi kailanman naging hadlang ang hanap buhay sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Ako po si kapatid na Virgilio Silang Rivera, 61 years old. Ang tungkulin ko po ay diakono at katiwala ng Puro 4. Nagtatrabaho po ako sa kasalukuyan sa Las Piñas sa isang trading firm, purchasing department. Ano po. Meron po akong 3 anak na asawa at tulong ng Panginoon Diyos ay nakatapos. At may tungkulin sila, mga awit at guro sa PNK. Ang asawa ko po naman ay isang diakonesa at kalihim sa lokal. Yung pong isang panganay ay maghahanap pa po ng tungkulin para kasi yung kanyang oras ay pati ba kasi ang oras niya dahil sa kanyang trabaho. Nagagawa ko po ang tungkulin ko kahit ako'y mayroong hanap buhay, bagamat malayo yung aming pinanggagalingan sa pamamagitan ng time management. Pagdating ko ng bahay ay magbibihis lang, magpapahinga, and then kukontakin na yung destinado o yung aming manggagawa. Pupunta na kami sa gawain kasama niya at pamula doon na hanggang dumating doon sa pagkakataon na pinupuntahan namin yung bali sa Purok, meron kaming 4 na gawain na pupuntahan namin yung 2 kasi 2 yung aming destinado, yung isa ay sa kabilang dako. At pagka tapos noon, pupunta kami ng iba't iba pa, pag minsan nagdadalaw. Nagagawa ko yun sa pamamagitan ng tulong at tawa ng Panginoon Diyos. Kaya sana doon sa katulad ko na may hanap buhay ay magawa din natin at tumanggap ng tungkulin, isang biyaya ang tungkulin sapagkat kung paano ka sapagkat matutulungan ka talaga ng Panginoon Diyos. Sabi nga nung isang araw nung kami ay tulungin, ang tungkulin ay isang biyayang galing sa Panginoon Diyos. Kinakailangan mo ito pa rin yan. Handa naman ang Panginoon Diyos na tulungan ka. Ano man ang
yung sambahayan mo, yung mga anak mo, pagpapalain yan, kangais hanggang sa ikatatlong saling lahi o henerasyon. Nasa Biblia naman yun eh. Kaya sana doon sa mga kapatid na wala pang tungkulin, ay tumanggap po tayo ng tungkulin. Malaking biyaya po ito sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Sana po ay... Kaya naman sa bawat yugto ng buhay nila kapatid na Mila Andan, Malu Fuentes at ng pamilya Lalo, ay mas lalo pa nilang papagyamanin ang kanilang mga tinanggap na tungkulin, sapagkat ito lamang ang tanging yaman na kanilang paglalaban. Kaya nga mga kapatid, panahon na po upang tumanggap ng tungkulin, upang paigtingin pa natin ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Mula po dito sa lokal ng Paco, Distrito Eclesiastico ng Metro Manila West, ako po si kapatid Shane Verano. Maraming salamat po.